Yung yaman ni Enrique Razon, wala yan. Kaya wag niyong ipagmayabang na pinakamayaman si Enrique Razon sa ating bansa. Wag niyong ipagmayabang, puro kayo mga fake news. Ang yabang-yabang niyo na si Enrique Razon ang pinakamayaman. Si Sara Duterte ang pinakamayaman dito sa ating bansa. Hindi negosyante ang pinakamayaman sa ating bansa, kundi politiko. Politikong magnanakaw. Kung pagsamahin mo ang nakaw na yaman ng mga Duterte, ay aabot ito ng trilyones pesos. Mga nakaw na yaman nila. Hindi negosyante yan. Kung hindi, magnanakaw na politiko. Ha? Huwag niyong kalimutan ha, huwag kayong magmayabang. Puro kayo kayabangan. Hindi si Enrique Razon ang pinakamayaman sa ating bansa. Hindi negosyante ang pinakamayaman kung hindi mga politiko magnanakaw. Sa ating gobyerno, yan yung pinakamayaman. Itong si Sara Duterte. Hindi lang magaling sa pagnakaw, magaling din sa dihilihensya sa mga drug lords, mga sindikato, mga pugos operation sa ating bansa. Si Sara Duterte ang pinakamayaman. Mga Duterte ang pinakamayaman. Hindi si Enrique Razon. Puro kayo mga fake news, mga tarantado, mga diponggol, puro kayo fake news ha. Ginalit nyo ako ha. Ulitin ko ha, hindi si Enrique Razon, hindi negosyante ang pinakamayaman sa ating bansa. Kung hindi, si Sara Duterte, mga politikong magnanakaw na mga Duterte. Ginalit nyo ako ha. Kayo mga tarantado. Ha? Pero huwag niyong kalimutan. Ngayong 2028, kahit ganun pa man ang nangyari, na alam na nating magnanakaw mga Duterte, Duterte pa rin tayo. Ha? Kahit harap-harapan na tayong ninakawan ng mga Duterte, Duterte pa rin tayo. Kahit pa magpatsisyon sa harap nating mga DDS, ang mga Duterte, Duterte pa rin tayo. Kahit alam natin na adik, drug lords, kawatan, mga kriminal, buang ang mga Duterte, Duterte pa rin tayo. Ganyan tayo kasulid. Ha? Solid Duterte to. Kaya huwag niyong kalimutan. Huwag kayo puro fake news. Duterte kami. Kahit pa alam namin na adik, drug lords, kawatan, kriminal, mga buang, Duterte pa rin kami. Solid Duterte. From Davao del Sur, solid Duterte kami. Galit ako sa droga. I hate drugs. Yan ang isa sa mga pinagsigawan ni Digong noong kampanya. Na within 3 to 6 months, mawala daw ang droga at mga adik. Pero hindi sinabi ni Digong. Naggalit siya sa mga Chinese drug lords na kanyang mga BFF. Na BFF ng kanyang pamilya, ng kanilang pamilya. Na isa sa mga source of income nila ay itong mga sindikato na namamayagpag noong panahon ni Digong, kagaya ng mga Chinese drug lords, kagaya ng mga pugos operators, mga mining operators sa ating bansa. Yan ang isa sa mga source of income ng mga Duterte. Ang mga sindikato. Gayon pa man, kahit pa sindikato ang mga Duterte, kumakapit, sumisipsip sa mga sindikato, sa mga drug lords, pugos operators, mining operators sa ating bansa, sulit Duterte pa rin tayo. Kahit pa puro illegal ang kanilang mga negosyo, ha? Illegal ang kanilang mga ginagawa, Duterte pa rin tayo. Kahit pa adik, drug lords, sulit Duterte pa rin, ganyan tayo kasulit mga DDS. Duterte pa rin tayo. Huwag niyong kalimutan, ngayong 2028, para lahat tayo ay maging bibo sa kasuyo, Duterte pa rin tayo. At para maubos na ang pera ng gobyerno, Duterte pa rin tayo. Para lalo pang maging trilyonaryo ang ating mga idolo, Duterte pa rin tayo. Tapos ang maliligayang araw mo, hayop ka. Sara Duterte, ano na, mukhang tuloy-tuloy na sa Senado. At syempre gagamitin na natin ang salitang forthwith at lagot ka dahil hindi na si Chis Escudero ang Senate President. Nakaparehas mo na magnanakaw. Parehas kayong tatlo ni Martin Romualdez, mga hayop kayo. Mga magnanakaw kayo. O ano na? Paano na ito ngayon? Nako, lagot na. Tito Sen yan. Hindi yan katulad ni Chis Escudero na mukhang pera na katulad mo. Nako. So ngayon mga kababayan, natapos na sa pamamagitan ng matinding pagboto ng mga kongreso para nga may akyat na sa Senado yung pong impeachment trial na gagawin para kay Sara Buday, inang-inang Duterte na magnanakaw. Una po sa lahat mga kababayan, gusto ko pong magpasalamat kay Sir Edmar. Ito po yung kanyang platform. Siya po yung may-ari ng unang video. And si Boss Mike Cervera, pinapanood po natin yan dito sa YouTube. Kilala naman po natin kung sino si Boss Mike, no? Pwede nyo po silang i-follow sa kanilang mga platform. Si Boss Mike po, meron po siyang YouTube channel. I'm sure alam nyo na. Mga kababayan, ito po yung masasabi ko dyan. At this point in time, it's high time po na lahat tayo nagsasalita. Hindi lamang po sila, hindi lamang po kami. Dapat po lahat tayo. Sa totoo lang, dapat po lahat tayo gumagawa na ng content at nagsasalita patungkol po sa mga saloobin natin dito sa nangyayari sa bansa natin. Pero kung hindi po kayo makagawa ng content, it's okay po. Mag-share lang po kayo ng inyong mga opinion sa comment section at mag-engage po kayo. Mag-like at mag-share dahil napaka-importante po. Dahil ang gamit po ng kalaban ay mga troll. Troll farm na libo-libo po ang mga accounts na ginagawa nila. Kapag hindi po tayo nag-pushback at hindi po natin sila nilabanan,
Mamamayagpag po ang kanilang naratibo at mamamanipula po nila ang public opinion. Mapapaniwala na naman nila ang mga tao. Balita ko po, meron pong pinopondohan ang ibang bansa. Yung bansang sumusuporta po dun sa kabilang kubol. Alam na po natin kung sino yun, yung kumakamkam po ng ating West Philippine Sea. Pinopondohan po nila ang mga troll farm, ang mga vloggers na nagkakalat ng fake news at mga propagandista. Binabayaran po nila at naglalabas po sila ng malaking pera para yung naratibo na pabor dun sa mga pro-China candidate ay mamayagpag sa social media ng Pilipinas. Para mapaniwala na naman ng mga Pilipino. Para ma-manipulate po ang public opinion. Kaya malaki po ang pagpapasalamat ko sa mga kagaya nila Boss Mike Cervera at saka po ni Sir Edmar dahil nagsasalita po sila. Yan pong kanilang galit na ipinapakita sa social media, sa publiko, ay galit din po na gusto kong ipakita. Kaso sa totoo lang po nagpipigil ako eh. Gusto ko na ding magmura, gusto ko na rin magsalita ng hindi maganda dahil sa sobrang galit. Dahil po sa natuklasan natin, lalo na yung isinuwalat ni Senator Trillanes. Niloko po tayo eh. Ang projection nila sa sarili nila, ang kanilang pagpapakitang tao, simpleng tao, humble, makamasa. Pero in reality, niloko po pala tayo. Tumatanggap ng sandamakmak na salapi mula sa mga sindikato. Tapos, yung mga mahihirap na Pilipino ang ini-GK. Kaya nga po, talagang napakalaking tanong po para sa akin. Bakit may mga nakalayang sindikato ng illegal na gamot ng mga Chinese na convicted na nakalaya sa panahon ni Duterte? Tapos walang napanagot na big time D-Lord doon sa mga bilyones na nakapasok sa customs na ipinagbabawal na gamot na nakalagay sa magnetic lifter. Natanong ko ang sarili ko noon, bakit nakontento ka na lang na wala kang pinapanagot? Ngayon, nasasagot na po. Nasasagot na po ng mga isiniwalat ni Senator Trillanes. Matagal na po yung isiniwalat ni Senator Trillanes pero hindi po pinakinggan ng maraming Pilipino. Kaya ngayon, nagpapasalamat ako dahil yung mga Pilipino na dating hindi naniniwala kay Senator Trillanes, sila na mismo nagsasalita. May patunay eh, may ebidensya si Senator Trillanes. May mga bank accounts, bank transactions na kinumpirma ng AMLA. Or AMLAC, mga kababayan. So, napakahalaga po na lahat po tayo ay nagpo-pushback at nagsasalita dahil ginagamitan po tayo ng troll farm at mga bayarang vlogger at propagandista. Kapag namayagpag po sila na naman po ang mananalo niyan. Baka mga sindikato na naman po ang mamayagpag sa 2028 at interes na naman po ng China ang unahin ng mga mananalo sa 2028 kapag sila na naman pong mga maka-China ang manalo sa 2028 mga kababayan. Natuto na po tayo, alam na po natin ang gagawin, lumaban po tayo. Magpasalamat po tayo sa mga taong nagsasalita at kung hindi man po tayo makagawa ng content gaya nila, suportahan po natin sila, mag-engage tayo at ipalaganap po natin sa mga Pilipino ang kanilang mga content para mas marami pang mamulat at makaunawa ng totoong nangyayari sa lipunan natin. At nang makita po ng mga Pilipino kung sino talaga yung masasamang politiko na sangkot sa mga gawaing pang sindikato, mga kababayan. Sana po magsama-sama tayo dito at magtulungan dahil bansa po natin ito. Wala pong mag-aalaga dito, wala pong magpapahalaga dito at wala pong mag-iingat dito at walang magpoprotekta dito kundi tayo mga Pilipino. Kahit sa mga munti at simple nating paraan sa social media, kayang-kaya po nating ipaglaban ang bansa natin. Alam ko nandyan kayo, sasamahan nyo kami hanggang 2028 hanggang mailuklok natin ang mga tamang pinuno ng bansa natin. Maraming pong salamat sa panonood.